si strong, yet pangalan palang matibay na. Dumaan sa unos pero di kailanman natibag na. Tadhana'y malupit, parang bagyong nanalasa. Pero ako'y nakatayo pa rin, di napatalo sa problema. Luha sa gabi, ngiti sa umaga. Sa likod ng kamera may pusong may tama. Halo-halo ang content, halo-halo ang kwento. Buhay ko Welcome to my channel mga people. nasaya, may vlog na seryo. Ko 16, dili ko bubaba. Ako nag-iingon nila nga, I'm not perfect. I'm importante, gini. Dito po ako sa isang farm na may-ari nito mga people. Naghanap buhay lang po ako dito. Maraming manok, mayroong mga baka, mayroong mga kambing dito. Mayroong karnero po sila dito. Ito, nalagyan namin ng maraming mga tubig. Ang mga manok, umiinom sila doon. Sa itong farm, pwede kayo bumili dito ng mga itlog. Maraming mga prutas dito, iba't ibang klaseng mga prutas. Mag-harvest po to sila. Ito po ang mga alagang bibi. Wow! Kita nyo? Diba ang rami ba ng bibi? Maganda tingnan. Nilagay ang pagkain doon. At saka maingay talaga ang mga alagang ito ba. Dito po sa ilalim ng puno ng mga prutas ay malamig. Maraming mga prutas ang nahaharvest. Nag-harvest kami po dito. Ito po ang paraan sa pag-harvest ng mga prutas. Ito po, ang daming sheep dito po. Mga alagang sheep po dito. Mga karnero. A flock of carnero, mga sheep. What?
Oh my god. Wow! So nice. Ang bawat baka dito ay may itinali sa liig dahil maraming mga magnanakaw. Yan ang paraan sa pagkuha ng gatas ng isang baka. Ito ang paraan sa pag-harvest ng mga mais. Ito po ang mais na yellow corn. Tingnan nyo ang bunga ay madudurog na yun doon sa dulo. Oh, yun. Process na. Ito ang paraan sa pag-harvest ng mga mais dito. Kasama ko dyan sa pag-harvest ng mga mais. Hindi lang ako nakita ng video. Cute tingnan ang mga kambing. Naglalaro ito. Tingnan niyo, a flock of goat. Ang ganda sa mga kambing, ang dami-rami. Oh yeah. Wow. Oh my God. Dito po tayo sa mga orange, mga puno ng orange, mga harvest po kami. Gumamit po kami ng hagdanan para sa bunga doon sa itaas na hindi maabot namin. A flock of cow, mga people. Ang kulay nito mayroong mga black at saka brown. Ang ingay talaga sa mga baka nito dito. Mga people, ako iyon, nagpastol ng baka. Meanwhile, Dito po tayo sa mga baboy na iba't ibang kulay nito. A flock of pig. Pumunta ako sa tangkal ng baboy dahil nanganak ang inain ng baboy ito.
Nandito ako sa loob ng tangkal. Iba't ibang kulay ng kanyang anak. Brown, itim. O, tingnan nyo. O, diba? Mga matataba, malusog ang mga biik nito. Cute tingnan ang mga biik ng mga baboy. Hello! Hello, brown! Ito ang mga putito. Nilagay lang sa isang sako, lagyan ng lupa. Itanim doon. At saka yung mga gulay, mga kamatis, mga cucumber, pwede talong. At saka yung doon lang sa isang pot. Mayroon kang pot sa mga sa mga sako. Pag mayroon kang itong watermelon. Monkey. Doon lang sa isang mayroon kang kung marami kang mga sako, lagyan mo lang ng mga lupa, ng mga matatabang lupa. Tingnan nyo. Yun lang sa isang mga pot ko naming inilagay. Nilagyan lang ng mga lupa na mga matataba. Itong sili, mga pepper po ito. Kagaya nito, kung may plastic ka ng mga tubig na waste na, ito, lagyan mo yan ng lupa na mataba. Doon. Hindi ka na gumawa ng garden. Yun. Huwag niyong itapon ang mga plastic, mga people. Dahil magamit yun. Ito po, nilagyan ng tubig namin. Saka, ilagay itong mga putito. Alam niyo mga people, in a 1 week, mayroon na tumutubo na ito. Mga people, ito lang ang paraan pag wala kayong space na lupang taniman ng mga gulay. Ganunin lang ito. Mga people, ito po ang mga sako. Lagyan po ito ng soil with mix rice husk with cow dung. Yung mga dumi ng mga baka ba ay magamit yung fertilizer sa mga tanim natin. Yun, imimix yun. Ang dumi ng baka ay isang fertilizer. Oh yes. Yun. We're mix well bago po ito ilagay sa sako. Ito, ilagay natin sa sako ang nanemix nating lupa ba? Yung soil. Pagkatapos nito mga people, nalagyan na lahat ang mga sako ng mga soil. Lagyan ng mga string bawat sako nito. Kagaya nito, lagyan natin namin ng string. Pagkatapos yon, nalagyan na lahat, ay tahiin. Opo. Habang ang puso ko'y tahimik na nagdurusa, ako si Mayet, inang nag-iisa, pinatatag ng sakit at Pagkatapos yun mga people, butas-butasin ang mga sako. Ang mga sako ay butas-butasin para ang mga tubig doon dumadaloy sa binutasan na sako. At saka ang ugat ng halaman ay doon lumilitaw. Ito na mga people, 1 linggo sumisibol na ang putito na itinanim sa isang plastic na ginagawa namin. Tingnan nyo ang ugat ng putito. Ito po. Ito mga people ay ilipat natin sa isang sako dito po na mayroong mga mga dumi ng baka.
at saka rice husk na ito na namix na ang lupa na ito. Dito po. Subukan nyo mga people. Itong ginagawa namin. Diba magaganda ito? Tingnan. Pagkatapos, diligan natin. Yan. Diligan natin ng tubig. Magkuha tayo ng mga damo-damo. Ilagay natin doon sa ibabaw ng sako sa ipapalibot sa isang apotito. Sa bawat sako ito. Ilagay natin ito. Upang maganda ang tubo ng ating putito. Ito po ay masagana at malusog ang ating putito dito sa sako na ating itinanim. Alam nyo mga people, after 10 days, maganda ang resulta. A few moments later. Ito po mga people, ang resulta after 10 days. Maganda ang tubo ng putito nito. Tingnan nyo. Diba? Mataba. Mga people, ito ang pamaraan sa aming ginagawa sa isang putito. After 30 days mga people, ay may magandang resulta nito sa isang putito or kamuti na aming ginagawa. Ito na mga people, pagkatapos ng isang buwan na lumipas, ito na ang resulta ng mga kamuti na itinanim namin. Hanggang 4 na araw may magagandang resulta sa kamuti nito naming itinanim. Abangan lang natin mga people. After 40 days. Ito na. Alam nyo mga people, mayroon kaming gawin. Gumawa kami ng sili at saka yung garlic. Dudurugin po namin ito. No, ito po. At saka alam nyo na amin itong ipaprocess. Itong garlic at sili. Ako'y babangon sa bawat umaga. Ako'y lalaban dahil ang isang ina kahit iniwanan ang pagmamahal ay hindi kailanman mapapalitan. Ito, dinadurog namin at saka pagkatapos ilagay sa isang bottle at saka lagyan ng tubig at saka pagkatapos nito i-spray ito sa mga kamote naming itinanim. Hindi views ang hinahanap ng puso, kundi ang yakap mong hindi ko na makukuha pa. Strong yet love. At saka mga people, makita ang resulta nito after 50 days. Nasaktan pero di sumuko sa halo-halong saya. Oh, ito na mga people. O, di ba maganda tingnan. Pagmamahal pa rin ang Mga people, gumawa kami ng vermicompost and eggshells upang ilagay namin dito sa puno ng kamote. Doon sa may ugat, bawat sako na may puno ng kamote, lagyan namin ito ng aming ginagawa upang malusog at saka mataba ang bunga nito ng Perfect! kamote. Ito po. Ito po, nilagay namin dito sa bawat puno ng kamote.
Isang pusong napagod. Ito na mga people, after 80 days, may bulaklak na. At ang resulta nito mga people, may laman na ang kamote. Mataba ang laman nito. Habang ako'y unti-unting Tingnan natin mga people. mga ngiti ko'y pilit lang na inilalabas sa Oh, mayroon na. Wow! Ito na mga people, may maliit pero may malaki dito. Atin pang ukay-ukayin. ang mundo'y tila ayaw na sa'kin pa. Ilang beses na akong bumitaw sa laban, pero may tinig na ayaw akong sukuan. Habang may hininga pa, ako'y lalaban pa. Kahit pagod na ang puso't kaluluwa, ako si Mayet, sugatan man at nag-iisa. Patuloy mga ngarap kahit ako'y matanda na. Sa bawat patag ng luha kong di makita, may pangarap pa ring pilit kumakapit pa. Strong yet no TV ang aking sandigan. Kahit durog na ako, babangon pa rin naman. Mga people, magluto po tayo ng kamote. Matamis po thank you ito. so Delicious po ito mga people. Ako si Thanks for watching mga people. Please don't forget to subscribe, like, and share, comment my videos mga people. Take care you always.